Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, kailangan nyo malaman ito para sa mga magte-take ng examination para sa civil service ng professional and sub-professional examination. So ano nga ba yung mga dapat natin gawin bago tayo pumasok sa room or bago tayo pumunta doon sa school or kung saan man yung venue na pwede tayong mag-exam. So una-una sa lahat guys, ito po is based on my experience lang din and based na din doon sa required ni civil service. This is my second attempt guys na mag-exam ako sa civil service, and hopefully na makapasa tayong lahat, no? Kung ano nga ba yung mga kailangan natin dapat gawin at kailangan natin dapat dalhin at saka kailangan natin dapat suotin, or yung mga hindi natin dapat gawin at hindi natin dapat suotin. So first is kailangan ang gagamitin lang po natin na ballpen is black ball pen. So, hindi po pwede yung mga sign pen, yung mga pencil. So, hindi po yan pwede. Any kind of ball pen, blue ball pen, red ball pen. So, kailangan po is regular ball pen lang. So, kailangan dalawa yung dalhin nyo para just in case na magkaroon man ng problema yung isa. So, hindi na kayo pwedeng lumabas ng room kapag ka nasa loob na po kayo at kapag nag-start na po yung testing. So, kapag ka nag-start na po siya, hindi na po kayo pwedeng lumabas. So, kailangan po talaga is may extra kayo na ballpen. So, may nangyari na po kasing ganyan guys, kaya sinasabi ko ito dahil doon sa mga first time na magtitake ng exam. Dahil nga, that time may nangyari ng gano'n at hindi na siya pinayagan ng lumabas. At the same time, wala siyang extra ballpen. So, ang nangyari, parang hindi na siya nakapag-exam. So, sa susuotin naman guys, ano nga ba yung kailangan natin suotin? Kailangan lang po natin suotin white shirt and black pants. O kailangan hindi po pwede yung mga pants na mayroong butas-butas, hindi rin pwedeng sleeveless, hindi rin pwede yung sando. So hindi rin pwede yung dress. Kailangan po is formal po tayo na pupunta para makapag-exam. Hindi po ipapasukin ng guard kapag ka hindi po tama yung hindi po proper yung attire na sinuot po natin. So kailangan po yung pong susuotin natin is white po, plain na white na t-shirt o kaya ay polo shirt po. Required po ba na magdala ng cellphone at ng mga relo? Lalo na yung mga relo natin ngayon is mga Android na sila, no? So, mayroon ng rechargeable na relo. So, hindi po pwede. Bawal po yan. Bawal po yan dahil nga po may possibilities na pwede tayo makapag-cheat dyan. So, yung mga bag po na gagamitin natin, so required po ni civil service, yung mga bag na gagamitin natin is transparent kapag kapapasok po tayo sa testing center. So kailangan po transparent yung bag na gagamitin, o di naman kaya is wag ka na magdala ng bag para sigurado. Magdala ka na lang po ng ballpen. So kailangan dalhin mo yung ballpen at saka yung pinaka-resibo mo. So kailangan po dalhin po natin yung resibo na kung ano po yung binigay sa atin noong civil service na nag-assist sa atin during that time na nag-apply po tayo. At kung ano po yung present po natin na ID, yun lang po din yung dadalhin natin. So, just in case po na hindi available yung ID na yon, so pwede naman siya sa ibang ID. Make sure na po yung ID nyo is meron po siyang nakalagay doon, naka-indicate po doon yung birthday po natin. So, just in case po yung ID nyo na dadalhin is wala po siyang birthday, so required po na magdala kayo ng birth certificate para mag-check po nila yun. So, ito naman, pwede bang magdala ng inumin or tumbler? So, pwede naman po, kaso po, hindi po siya nire-required na magdala. Kasi nga po, may possibilities daw na baka pwedeng malagyan ng mancha yung ano ninyo, yung papers ninyo, matapunan ng tubig or ganon. O baka kasi possibilities po na kapag kasi namantsahan yan or natapunan, hindi na po yan babasahin ng machine. So, hindi po kasi sila yung mag-check niyan. So, papasok po yan sa machine. So, machine po yung check niyan para i-check nila kung mga answers po ninyo. Kaya po, yung nire-required po nila is magdala po kayo. Kung magdala-dala man kayo ng inumin, yun pong nasa malinaw na lalagyan po. So, ano ba yung naging experience ko during that time nung nag-exam po kami? So, ang naging experience ko po during that time na nag-exam po kami, may mga proctor po talaga na sobrang selan. And make sure po na alamin nyo po doon sa civil service online kung anong room na po kayo, para pagdating nyo po doon, tatanungin nyo na lang. So, ilalagay ko dyan sa link yung pinaka-link ng civil service para ma-check ninyo kung anong room kayo na available since malapit na yung examination dito ngayon sa August 11, 2024. So, doon po sa magiging exam ninyo ay meron po talagang possibilities na kailangan po hindi po kayo pwedeng sumagot ng
kapagka binigay po yung papel sa inyo 'no, hindi rin po kayo puwedeng magkamali. May pipirmahan po kayo doon sa mga, doon sa pinaka-board o doon kaya sa pinaka-table ng proctor ninyo, may pipirmahan po kayo doon na katunayan nag-exam kayo, mayroon pong date 'yon at saka time. So, after that, sabay-sabay po kayong mag-e-exam, magbibigay po 'yan ng oras yung proctor ninyo at sabay-sabay din po kayong matatapos. So, yun lang guys, hopefully na nag-enjoy kayo dito sa panonood and don't forget to like and subscribe for more.